5 kwentong totoo na hindi ko malilimutan. Bago ako magsimula, gusto ko lang sabihin na totoong nangyari ang mga sumusunod. Hindi ko na alam kung dapat ba akong matakot pa, pero hanggang ngayon, kapag nagsasara ako ng ilaw sa gabi, may bahagi sa akin na hindi na komportable sa dilim. Simulan na natin. Bilang 5. Isang Biyernes ng gabi noon, tapos lang ako ng exam week sa aming universidad sa Quezon City. Tinawagan ako ni Erwin, ang matalik kong kaibigan mula pa noong high school, para akayin ako sa isang maliit na bar sa Cubao, may live band daw na gustong panoorin. Sabi niya, bilisan mo, mahuhuli na tayo sa opening act. Dahil sabik akong makalabas pagkatapos ng ilang linggong nakakulong sa aklatan, sumama ako agad. Nagkape kami, tapos nagsimula na ang serbesa. Malamig ang hangin sa labas, may kaunting ambon, at parang normal lang ang lahat ng gabing iyon, hanggang sa maramdaman ko na parang may kulang sa bulsa ko. Wala ang telepono ko. Hinanap ko sa mesa namin, sa banyo, sa sahig malapit sa entrance. Wala. Kinuha ko ang telepono ni Erwin para tawagan ang sarili kong numero. Iniisip na baka nahulog lang ito sa kotse o nasa bulsa lang pala ng jacket ko. 2 beses lang umugong bago may sumagot. Walang salita. Tahimik lang sa kabilang linya, pero hindi yung ganap na katahimikan. Naririnig ko ang paghinga. Mabagal. Tapos, isang mahinang, malalim na halakhak, parang sinadyang ipahinto sa lalamunan bago tuluyang ibulalas, bago biglang naputol ang tawag. Tinawagan ko ulit. Wala nang sumagot. Sinubukan ko pang ilang beses, pero laging naka-voicemail na lang. Sinabi ko kay Erwin na baka may kumuha ng phone ko, at agad kaming umalis para hanapin ito o kahit man lang ay block ang mga account ko. Pero nang dumating ako sa bahay namin sa may Project 6, naroon lang pala ang telepono ko, nakapatong ng mahinahon sa ibabaw ng aking side table, katabi ng orasan, eksaktong kung saan ko ito iniwan bago pa ako umalis. Hindi ko na muling tinawagan ang sarili kong numero mula noon. Hindi ko rin masabi kung sino o ano ang sumagot sa kabilang linya gabing iyon. Bilang 4. Bata pa lang ako, laging ako ang huling estudyanteng sinusundo ng school service papuntang eskwelahan namin sa Marikina. Halos araw-araw, malapit nang umalis ang jeep kong sinasakyan bago ako makarating sa sulok ng kalye kung saan kami dinadaanan. Isang umaga, mag-isa akong naghihintay sa tabi ng kalye, may dalang baon sa bag, nakasuot pa ng damit dahil Miyerkules noon. Wala pang ibang bata sa paligid. Biglang huminto sa harapan ko ang isang van na parang school service, pero hindi ko ito kilala. Wala ring ibang bata sa loob. Ibinaba ng driver ang bintana. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na hindi ko malilimutan hanggang ngayon, masyadong malapad, masyadong matagal. Sakay ka na, sabi niya, boses malumanay pero may kakaibang himig. Ihahatid na kita sa eskwelahan. May bumulong sa loob ko na huwag. Nasaan po ang ibang bata, tanong ko. Susunduin na natin sila mamaya. Sakay ka na muna. Umatras ako ng isang hakbang. Sinabi ko ulit na hindi ako sasakay. Nagpumilit pa siya ng ilang beses, boses niya humihina ng kaunti sa pagkainis, pero hindi naman siya bumaba sa van o ginawan ako ng anumang masama. Pagkatapos ng ilang segundo, napailing-iling lang siya, isinara ang bintana, at umalis, hindi ko na muling nakita. Dumating ang totoong school service pagkalipas ng ilang minuto, parang walang nangyari. Pumasok ako sa eskwelahan ng normal, kumain ng baon, sumagot ng oral recitation, ordinaryong araw. Hindi ko ito naikwento sa mga magulang ko hanggang sa gabing iyon, habang naghahapunan kami. Pagkasabi ko, biglang tumigil ang aking ina sa pagkain. Tumingin siya sa tatay ko, at nagsimula silang mag-usap-usap ng mabilis, halos hindi ko na maintindihan. Kinabukasan, nagtawag sila sa barangay Tanod at sa ilang kapitbahay. May nabanggit sila tungkol sa, may naglalaro-laro raw na van, na nakita rin ng ibang magulang malapit sa amin ilang linggo bago iyon. Hindi ko na muling nakita pa ang van na iyon, pero hindi ko rin ito nakalimutan. Bilang 3.
Ilang taon na ang nakalipas, nag-alis ako ng bahay parisukat sa Cebu na paupahan ng isang kaibigan ko, si Kuya Bench. Bagong renovate ang unit, sariwa pa ang pintura, bagong ubod na fixtures, pero hindi pa ito nabibili kaya inalok ako ni Kuya Bench na sana muna umupa habang naghihintay ng buyer. Ang problema ay ang kapitbahay ko sa kabilang unit, isang babaeng mga 45 taong gulang ang hitsura, pero mukhang mas matanda pa sa totoong edad niya. Gabi-gabi, gising siya hanggang madaling araw, pinapatugtog ng malakas ang Christian radio station, at parang may kausap na malakas, kahit alam kong nag-isa siya sa loob. Nagpatuloy ito ng ilang linggo hanggang sa hindi ko na kaya. Isang gabi, kinatok ko ang pinto niya para hilingin na hinaan naman niya ang radyo. Binuksan niya ang pinto, at bago pa niya ito isinara, nakita ko ang loob ng unit niya. Puno ng krus ang mga dingding, iba't ibang kulay, parang isinulat gamit ang kung ano-anong pintura. May mga salitang Jesus, Ie Anghel, at ibang bagay na hindi ko na maunawaan, nakasulat ng paulit-ulit sa buong pader. Itim ang mga bintana, pininturahan mula sa loob, walang kahit anong liwanag na nakakapasok. Amoy ng basang alpombra ng mga 50 taon na ang gulang. May naamoy akong ibang bagang mabaho ring kakaiba, hindi ko pa naintindihan noon kung ano. Tumingin siya sa akin, walang inik, tapos isinara ang pinto sa mukha ko. Lumakas pa ang radyo pagkatapos. Kinaumagahan, may bisita ako, ang girlfriend ko noon, si Cheska. Natulog kami ng maaga dahil pagod na pagod kami. Gabing iyon, nagising ako ng biglaan, parang may kumurot sa likod ng leg ko. May nakita akong anino ng isang tao, nakatayo sa gilid ng kama, nakatingin sa amin habang natutulog. Sa una, inisip kong nananaginip lang ako o baka gulat lang dahil sa dilim. Pero biglang nagsalita ang anino, boses ng kapitbahay ko. Dapat na lang niyong isara ang pinto niyo sa gabi, sabi niya, kalmado, halos parang nag-uusap lang kami tungkol sa panahon. May hawak siyang isang bagay sa kamay, hindi ko malinaw na nakita sa dilim. Umalis siya, hindi ko na alam kung paano siya nakapasok, at hindi ko na rin alam kung gaano siya katagal na nakatayo doon habang natutulog kami. Kinaumagahan, may naririnig akong kakaibang ingay sa labas ng bintana ko, parang bulong, pero hindi salitang Tagalog o Bisaya, kundi mga tunog na parang wala sa kahulugan, tuloy-tuloy, mabilis. Nilapitan ko ang bintana at nakita ko ang kapitbahay ko, nakaupo sa hagdanan, may hawak na plastic bag, bumubulong-bulong siya sa sarili niya, tapos itong tumitili ng mahina. Sa loob ng plastic bag ay ang bangkay ng aso niya, naagnas na, at kahit sa init ng Cebu noong tag-araw, naaamoy ko ang pagkabulok mula sa aking bintana, ilang metro ang layo. Sa puntong iyon, halos hindi na ako makahinga sa takot. Umakyat ako sa itaas na unit at kinatok ang pinto ng kapitbahay doon. Kasinlaki ng takot ko ang takot niya nang buksan niya ang pinto. Kwinento niya sa akin na minsan, nakapasok din daw ang babae sa unit niya habang nanonood siya ng kasama ang mga anak niya. Tumayo raw siya mula sa sofa para kumuha ng merienda, at nang bumalik, naroon ang babae, nakatago sa likod ng sofa, nakatitig sa mga bata niya, may hawak na power drill. Doon ko naalala ang hawak niya noong gabing iyon sa aming kwarto. Sa puntong iyon, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tinawagan ko ang barangay police. Sinabi nila na kilala nila ang babae, schizophrenic daw siya, matagal nang hindi umiinom ng gamot. Pero dahil siya ang may-ari ng unit, wala silang magagawa maliban kung may permiso siya na pumasok sila. 2 araw akong hindi natulog, gising, naghihintay. Naisip ko na kailangan niya maglakad palabas para bumili ng sigarilyo. 2:00 ng madaling araw, narinig ko siyang lumabas patungo sa karatig na sari-sari store. Tinawagan ko agad ang barangay tanod at ang pulisya. Wala pang 2 minuto, may 3 sasakyan at isang van ang dumating. Nahuli nila siya, isinakay sa van at umalis papunta, sabi nila, sa isang institusyon. Wala nang bakas na parang wala talagang nangyari. Hindi ko na siya muling nakita. Pero hanggang ngayon, kapag may naiisip akong anino sa gilid ng kama ko sa gabi, hindi ako makatulog. Bilang 2.
Halos 15 minuto na lang bago matapos ang night shift ko ng gabing iyon sa isang opisina sa Ortigas. Biglang may malakas na tunog ng basag, parang may hinagis na bato sa bintana sa harapan ng gusali. Tumayo ako at pumunta doon para tingnan. May malaking bato nga na dumaan sa isa sa mga bintana. Kakaiba ito dahil ang opisina namin ay nasa gitna ng isang industrial area, 11:30 na ng gabi, at wala nang bukas na negosyo sa paligid. Tinawagan ko agad ang security guard para ipaalam at nagdesisyon akong umuwi na lang. Habang naglalakad papunta sa parking lot, patuloy akong kinakabahan, hanggang sa halos tumakbo na ako papunta sa kotse ko. Sumakay ako, isinara ang pintuan, at umalis agad. Halos malapit na ako sa bahay namin sa Marikina nang mapansin ko, hindi ko pala nilock ang kotse noong sumakay ako kanina. Naka-unlock ito buong oras. Bumalik ako sa isip, ininspeksyon ang likod ng seat gamit ang kamay ko lang, sigurado na walang tumatago doon. Walang laman. Halos 30 minuto pagkatapos, tinawagan ko ang isang kaibigan na kasalukuyang umiinom sa isang kanto. Sumama ako, sinakyan ang bisikleta ko, at nagpatuloy sa gabing malamig at maaliwalas. Marahang nagbibisikleta ako sa gilid ng kalye, walang pagmamadali, tinatamasa ang liwanag ng buwan. Narinig ko ang isang bisikleta na papalapit sa likod ko. Lumipat ako sa gilid ng kalsada para bigyan siya ng daan. Nang lumagpas siya sa akin, mabagal, kumindat siya sa akin ng isang ngiti na sisidhing masasabi kong, baliw. Sa pagkabigla, halos hindi ako makapag-isip ng tama. Habang siya'y patuloy na nagbibisikleta pauna sa akin, saka ko lamang napansin, iyon ang bisikleta ng nanay ko. Walang naisip pa akong iba, tumakbo ng mabilis papunta sa bahay. Nang makarating ako, wala nga ang bisikleta ng nanay ko. At isa sa mga pinto ng kotse ko, ang likod na kaliwa, nakabukas. Ako naman ang nagmaneho papunta sa bahay, at wala akong dahilan para buksan yon. Bilang isa, nagtrabaho ako bilang security guard sa isang malaking resort sa labas ng Tagaytay, night shift mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 8 ng umaga. Hindi naman ito mahirap na trabaho, dinadala ko ang ESC ko para maglaro sa mahabang oras, 1 o 2 bisita lang ang dumadaan kapag maraming turista. Ako lang ang laging naroon, sa maliit na guardhouse na parang 8x8 piye lamang, walang ibang naroroon kundi ang kadiliman sa buong gabi. Sa unang linggo ko, ikinwento sa akin ng dating guard na upo bago ako, na malapit nang mag-resign, ang tungkol sa isang payphone na ilang metro lang ang layo mula sa guardhouse. Tumutunog daw ito bawat gabi ng eksaktong 4:17 ng umaga, isang beses lang. Baka automated test call lang, sabi niya, hindi naman niya ito sinasagot. Nagtagal ako sa trabaho ng ilang buwan. Tag-init ng panahon iyon kaya karamihan ng gabi, sarado ang mga bintana ng guardhouse, kaya hindi ko naririnig ang payphone kapag umuungol ito. Nang magtaglagas, nagsimula akong mag-iwan ng bukas na bintana sa gabi. At totoo nga, bawat gabi, eksaktong alas 4:17, tumutunog ang payphone. Isang beses lang. Ang tunog ng ring nito, hindi normal, parang ang telepono ay nasa ilalim ng tubig bago ito inilagay sa lugar kung saan ito nakaposisyon ngayon. Isang gabi, nangahas akong sagutin ito. Nagset ako ng alarm sa 4:15 at naghintay sa tabi ng telepono hanggang tumunog ito. Nang sumagot ako, walang ingay, parang may nasa kabilang linya pero hindi sumasagot. Bumati ako ng hello ng ilang beses bago ko ibinaba. Ginawa ko ito araw-araw sa loob ng isang linggo, pareho lang ang resulta. Hindi ko na ito inisip pa at nilimot ko na lang ito ng mga isang buwan. Nagsimula ang Oktubre nang muli akong nagdesisyong sagutin ang telepono. Nagset ako ng alarm at ng oras na sinagot ko ito. Paulit-ulit akong bumati ng hello sa telepono. Saka ko narinig ito, parang may humihinga, sumisinghot ng mabagal, parang nakadikit ang mga ngipin habang humihinga. Nagsalita ang boses, magaspang, parang binuhusan ng graba ang lalamunan bago sinambit ang mga salita. Sinambit nito ang buong pangalan ko. Una, gitna at apelyido.
Boses na hindi ko pa narinig kahit kailan sa buhay ko. Namatay ang boses ko sa lalamunan. Ibinaba ko agad ang telepono. Naglagay ako ng barya sa payphone at pinindot ang 69 para malaman kung saan galing ang tawag. Ang tawag ay galing sa Davao. Ako sa Tagaytay. Hanggang ngayon, hindi ko na alam kung dapat ba akong maniwala sa mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang alam ko lang, may mga bagay sa Pilipinas na mas mabuting huwag nang usisain, mga tawag na hindi dapat sagutin, mga anino na dapat hayaan na lang lumipas, at mga ngiti sa gabi na hindi dapat kikindatan pabalik.